Hello po mga kabayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan at tayo po'y magkomentuhan. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentuhan na po tayo. Komentuhan po natin, ito pong inilabas ni Atty. Guanzon sa kanyang social media sa nangyayari po sa ating bansa. At habang pong ganito ang nangyayari sa ating bansa, nananatili pong walang pakialam, walang pagmamahal ang mga men in uniform sa ating bansa. Wala silang pakialam na mga Pilipinong nagpaaral sa kanila, nagpasweldo sa kanila, nagbigay ng retirement sa kanila, nagbigay ng maraming allowance sa kanila, mga bonuses. Wala po silang pakialam sa mga Pilipino sa atin na nagpaaral sa kanila. Na tayo po'y naghihirap at patuloy na naghihirap at patuloy na nababaon sa utang. Nananatili po silang tulog, pipi at bingi. Dahil kasama rin po sa yata sila sa nagpapahirap sa mga Pilipino. Lalong-lalo yata pagdating sa male-maleta. Hindi kaya kasama rin sila rito sa grupo ng sindikato di umano. Painggan po natin, basahin ko po pala at painggan po ninyo ang pahayag po sa social media ni Atty. Rowena Guanzon. Excuse me po. Ito po mga kababayan, ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, ang nangyayari po ng mahigit o mag-aapat na taon na sa ating bansa. Grabe. Ang balita ngayon at tinatawag po na lupin di umano at tinatawag din po bangag ng kanyang ate. Ito po, ayon po kay Atty. Rowena Guanzon, bangag na lang talaga na presidente na hindi pa kumbinsido na failure siya. Bangag na lang talaga na presidente na hindi pa kumbinsido na failure siya. Bakit daw? Hinihilan niya tayong lahat patungo sa kumunoy ng kahirapan at panghabang buhay na pagkakautang. Atty. Rowena Guanzon. Tama po yung sinabi na Atty. Rowena Guanzon eh. Hindi po ba? Ganyan po ang nangyayari po sa ating bansa na grabe na po ang kahirapan, grabe na po talaga ang ating pagtitiis. Bangag na lamang talaga ang presidente na hindi pa kumbinsido na failure siya. Hinihila niya tayong lahat patungo sa kumunoy ng kahirapan at panghabang buhay na pagkakautang. Atty. Rowena Guanzon. Hindi po ba lahat yan nangyari na at patuloy po nating nakikita na inilulubog po tayo sa utang? Breaking the record na po ang nangyari po sa pagkakautang ng bansa. Nilagpasan na po ang ginawang pagkakautang po. Nino po? Magmula po kay Gloria, kay Pinoy, at kay dating Pangulong Duterte. Mag-aapat na taon pa lang po, nilagpasan niya po yung dami ng inutang. Malapit na pong mag-19 trillion ang utang ng bansa. Pero wala po tayong nakita na napakaraming proyekto at programa nakikita at pakikinabangan ng bansa. Meron po ba? Wala. Utang po. Utang ang napala natin. Pero yung mga inutang, ano po ang natuklasan natin at natuklasan ni Atty. Guanzon? Korupsyon, pamumulitika, kasama pa ICC sa nagkapera yata sa kanila. Mali-maletang pera. Pinatunayan yan ng mga tauhan ni Saldico at iniintay natin na magsalita si Saldico sa tamang panahon at maging state witness ang taong ito. Para po lahat ng pinatotoo ng 22 ex-soldiers at ex-bodyguard, mga ex-marine ng karamihan, ay magkaroon na po ng matibay na ebidensya. Si Saldico na lang
ang iniintay natin. Hindi po ba? At yan po ay pilit nilang pinipigilan. Dahil nga po sa dami po ng sasagutin nila at bubunuin nilang kasalanan sa taong bayan. Isusuka pa nila ang mga ninakaw nila. Hindi po ba? Kaya nga po to sinasabi na Tony Guanzon, totoo po yun. Bangag na lang. Bangag na lang talaga ang presidente na hindi niya alam na failure siya at napakahina niyang presidente pero napakagaling niyang magnakaw. Di umano. Sa kabila ng pagiging mahina niya, meron naman po siyang katangian, bukod tangi na presidente sa kasaysayan po natin. Dahil ang isa po ay galing po sa kasaysayan ng kanyang ama, di umano. Pagdating po sa husay at galing na pagiging lupin, umano, ang kanya pong talent na binigay sa atin, mga Pilipino at taxpayer. Grabe. Mapakahina mo, failure ka sa paglilingkod sa taong bayan. Pero, hindi ka naman failure sa isang damokal na korupsyon na wala sa buwis at inutang ninyo. Kani-kanino napunta ito? Pinaghati-hatian ba ninyo? Kaya nga po sinasabi po ni Atty. Guanzon, tayo po'y papunta na sa kumunoy, sa kahirapan. Kumunoy, kahirapan, panghabang buhay na pagkakabaon sa utang. At hindi na po ito makakabangon. 1 taon na lang po mahigit. Nakakalungkot lang po mga kababayan. Yung uulitin po natin. Yung tagapagtanggol po natin nawawala. Ayaw magsalita. At nung magsalita minsan, hindi raw po sila sasawsaw sa politika at wala raw sa mandato nila ang politika. Pero ang tanong, wala rin ba sa mandato nyo na ipagtanggol ang pera ng taong bayan? Kung ito'y ninanakaw at niwawalangya ng mga politikong magnanakaw, wala rin ba sa mandato nyo yan na proteksyonan ang pera ng taong bayan na siyan ang nagpapasweldo sa inyo at nagbibigay ng inyong pensyon at nagpapakain sa inyo? Hindi po ba? At nagbibigay ng maraming allowance pa sa inyo? Hindi nyo po proteksyonan ang pera ng taong bayan? At nananatili kayong bulag, pipi at bingi? Kaya nga po ulitin po natin, bakit kayo nagkaganyan? Kasama rin ba kayo sa virus na kumalat sa bansa? Yung virus ng maleta na napakahirap tanggalin dahil ito'y virus? Ang tanong, kasama rin ba kayo sa virus ng maleta? Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang real talk at totoong-totoo pong nangyayari po ngayon sa ating bansa. Wala pong kakampi ang mga Pilipino, ang taxpayer. Naging sindikato na di umano ang ating bansa. Pati po ang institusyon ng sinasabing mga men in uniforms. Mga kababayan, iba na po ang ipinagtatanggol at pinoproteksyonan di umano. At ganun din po ang institusyon ng Kongreso at Senado. Hindi po ba? Naging mga House of Representative na sila ng Malacanang at Senado na po sila ng Malacanang di umano. Ano po ang dulo nun? Di sindikato nga, di umano. Kaya po tayo mga kababayan ay tuloy-tuloy lang po tayong magdasal at manalangin na ipagkaloob po muli sa awat tulong ng Panginoon na isang Agila ng Mindanao ang maging Pangulo ng Pilipinas. Para po lahat ng ito at itong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon ay maputol po at wag naman pong tuluyan tayo mapunta sa kumunoy at kahirapan at pagkakabaon sa pagkakautang na tayo ang magbabayad nito. Tayo ang pahihirapan nito. Hindi po ba? Kasi po yung mga magnanakaw na yan, lalayas lang naman po yan eh. Nakita niyo po si Saldico, may golden visa.
Madali pong tumakbo sa kanila. May mga bahay na po yan, mga hayop na yan eh. Yang mga hayop na yan, di umano, may mga bahay na po sa ibang bansa yan. Marami na pong hawak na pasaporte yan. Iba-ibang klase. Baka may green, may gold, baka may platinum pa. Kung may platinum, hindi kaya baka may silver. Ganyan po. Sa dami ba naman ang pinagnanakaw sa atin ng mga hayop na yan eh. Madali pong tumakas at magtago para sa kanila. Yan po ay nakita na po natin yung mga hinahabol po ng batas. Hindi na po umuwi ng Pilipinas. Katulad po ni Andy Bautista, ang dating COMELEC chairman, na marami din pong issue ng korupsyon. Hindi na po bumalik ng bansa. At ngayon po si Saldico, ayaw nilang pauwiin ng bansa dahil malilintikan sila pag kumanta ito. At syempre, pag naging Pangulo ang Vice President Sara, marami pong tatakbo at mawawala ng bansa. At sana naman po, kung sila naman ay tumakbo, ay pilitin po sana at gawan ng lahat ng makakaya at pamamaraan na ito ay mapauwi ang mga magnanakaw na yan kung yan po'y magtatago. Hindi po ba? Thank you po, Atty. Rowena Guanzon. Ingat-ingat po kayo. At talaga pong grabe po ang ibinigay sa ating kahirapan na tinatawag na lupin at bangag ng kanyang ate. Ingat-ingat po kayo dahil halos lahat na po ngayon ay kinakasuhan na. Hindi po ba? Ito po ang huli po ngayong kinakasuhan na walang piyansa, human trafficking, ay si dating Congressman Mike Defensor. At baka po isang araw, Atty. Guanzon, excuse me po, ay may kaso na rin kayo. Ingat-ingat po kayo dahil lahat po ng kritiko at nagsasabi ng katotohanan at hinahabol ang korupsyon sa bansa ay kinakasuhan pong pilit ng gobyernong bangag. Di umano. Maraming salamat po sa gusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating pong nagbibigay po ng inyo pong mga komento, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Mila Yi, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Mika Ligaspi, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City, Frank Zamora from California, USA, at Tessie Mantilla from Kuwait, at Mary Natividad Blinden from Netherlands, Kingston from Hong Kong, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Silona from Sydney, Australia. Thank you po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong mapagawa at shoutout po sa inyong lahat at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at ingat-ingat po kayo. Bye-bye!